Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katawuran. Mayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Maulanon gihapon nga aga subong nga Lunes mga biyan diri sa siyudad sang Iloilo. Kag pila ka kabarwahanan sa probinsya sang Iloilo. Today is Monday, August 10, 2026. Ikaduha sa limatanan ka Lunes. Karon nga bulan sang Agosto tuig 2026. Kag sa kinahanglan mga ko po ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga.
Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclanan, Tigay, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subongman sa mga taga Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyaw man naton sa isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue, kag iban pa. Inyo mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Sumungman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan bangod sang asod-asod nga pag-ulan nga dala sang bagyo kag ginapabaskog nga habagat. Pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas, nakip na ang mga lugar diri sa Western Visayas, mga biyan, ang nakabalhag sang pagsaka sang level sang tubig. Especially sang nagligad nga weekend. Sa Metro Manila, mga biyan, pila ka mga lugar ang ginbaha. Kag bilang aksyon ng atong Department of Social Welfare and Development, lakip na ang iban pa nga mga ahensya sang gobyerno ang gilayon nga naghatag sang ila sinitag sa ka mga serbisyo kag nagpatuman sang ila tagsa ka mga programa para masigurado nga wala sang mapabayan nga Pilipino sa pihak sang sining ginatubang nga panghangkat dala sang bagyo kag habagat. Sa aton nga pagpakalagad subong adlaw sang Lunes, nakip sa aton sining pagapatpaton, mga biyan, ang mga napalabot na nga bulig sa aton sining gobyerno, hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa bugos nga pungsod. Nagsubong man ang pagpabaskog sa kapulisan kasunod sa nangin mando ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na magbulig sa pagtugon ukon sa pagresponde, mga biyan, sa mga emerhensya. Kag sa mga nagahulat-hulat, mga biyan, sa mga masunod nga episode ukon masunod nga schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inanunsyo sa Senado, mga biyan, nga ang Senate Impeachment Court ang magkansilaanay sang ila sining hearing sa mga daw sa baylo iga hiwaton ini, mga biyan. Was nga daw Agosto 11. Samtang work from home naman ang aton sining Senado, pati na ang Kamara de Representante. Pero antes na to na istoryahan ang mga nanuhay-tuhay nga mga programa kag serbisyo na napalabot na sa aton sining nga mga ahensya sang gobyerno. Check anay nato ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo, mga biyan, kung tubtub siyan ang ining maulanon nga panyempo nga nagaapekto karon sa aton sining lugar. Nagsubong man ang epekto sini sa mga kauturan naton sa mga coastal communities. Lauman bala naton ang mabalod nga kadagatan. Ibalo nila naton, mga biyan, sa aton nga koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Kaupod naton subong sa piyak nga linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, August 10, 2026. So, southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon kag western section of Visayas.
And then mayara kita kang isa ka tropical storm nga may international name Pelo nga gina-monitor sa sagwa ng ating nga par nga kung sa diin as of 3 a.m. kaganang aga orihin din sa Platan nga may kalayon 2,515 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa east-southeastward at 25 km per hour. So ang ini nga bagyo ay wala man ni siya direkta nga epekto sa aton diri sa Western Visayas kag base man sa iya hulag ay papalayo man ni ang iyang track. And then diri naman sa Western Visayas maka-experience kata sa magalong man ng kalangitan nga may laptalap na mga pag-ulan pangalat kag panag-uog tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:39 sang aga kag magatunod ini alas 6:11 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Maminoy, ma'am, to clarify lang no sa sining bagyo nga ginabantayan outside of Philippine Area of Responsibility. The moment ka magsulod ini ma'am sa PAR, ano ang mangin pangalan sini? Parser ay paghatagan natin siya sa local name nga si Bagyong Neneng. Pero kung sa to karon sir abe ang iya hulag or kung tan-awan natin ang iya nga dalagan sa subong ay pa east southeastward siya. So papalayo ang iya nga hulag sa atin nga parser. I see. Ma'am, what triggers ang sining mga pag-ulan kag nga maburubaskog nga hangin nga from time to time experiensyahan naton diri sa Western Visayas? Ang mga pag-ulan so nga na monitor natin or na experience natin na ituga na asang ating nga southwest monsoon. And then possible naman nga by Wednesday or Thursday ay improving weather naman na kita sir. I see. So wala gini nga ma'am direktang epekto sa ginapananaw naton nga bagyong Neneng nga posible magsulod man or mag-epekto sa aton sini iyang southwest monsoon ma'am. Wala ini siya sang pagpabaskog unlike sa tinalikdan nga mga bagyo. Well, sa Dakaron sir, may enhancement kita. Duwa sila actually ni Bagyong Dolphin kag di amonin ni Tropical Storm Pelo ani sir. So kasa si Bagyong Dolphin ay nakalandfall na siya sa China and then possible dito na siya magalusaw. And then ang ini nga bagyo man ni nga si Tropical Storm Pelo ay papalayo man ang iya hulag sa atin nga PAR. So possible magahina naman na ang atin nga southwest monsoon sir. So possible by Wednesday or Thursday improving weather na kita. I see. Ma'am, for guidance lang sa tinalikdan nga bagyo nag-dalan sa mga pag-ulan diri sa Western Visayas, ano nga mga probinsya ma'am including Negros Occidental ang nakabatcha gauge sa nga tuman kadamo nga mga pag-ulan? Well, base man sa aton nga record diri mga pag-ulan ay diri sa may province of Iloilo sir, labi na gid sa may mga coastal areas kag sa southern Iloilo nga nakitaan natin mga pag-ulan sir. Sa karami aga sir nga may mamamunog mga pag-ulan kita nga nakita. I see. Pero ang mga other provinces, ma'am, because we are also monitoring sa iban nga mga probinsya, may mga mabaskog man, ma'am, nga mga pag-ulan nga na-experiencean over the weekend? Well, sa iban nga provinces, sir, daw wala naman nakita may nakitaan kahit mga damang mga pag-ulan. Sir, unlike diri sa city, sir, kag sa may some parts of southern Negros Occidental. I see. And lastly, ma'am, ang imo sining nga panugyan sa aton sining nga mga tagpalamati, especially for those nga mga fisher folks residing sa mga coastal communities. Ang ano lang
Kita mag-monitor lang kita sa ating water update kag mag-aligmat kung maghalong lang kita permi, especially if kung magpalawod kita kay sa dokaron abi ang ating wind intensity na sa moderate to strong kag ang ating coastal waters or wave heights ang ating mga balod ay nasa moderate to rough, so medyo may kataasan sa babalod ang ating kadagatan, sir. Ayun, Ma'am Leonor, for your time information nga ginhatag sa Radyo Pilipinas. Ma'am, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa labat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mayara pagid mga biyan sa isa ka bagyo outside the Philippine Area of Responsibility nga ginabantayan karon ang Pag-asa, pero according kay Ma'am Leonor Silvestre, papalayo ini mga biyan sa aton sini nga pungsod, so less likely nga magasulod ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero kung makasulod gid man, tagatawgon ini nga bagyong Neneng. Kag sa gihapon mga biyan, habagat tukon southwest monsoon ang nag-aapekto karon sa aton sining nga rehiyon, particularly diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kasarangan tubtub mabasko nga hangin sa aton sining nga kadagatan ang posible nga eksperyensyahan sa aton sining nga mga mangingisda, dali ginapanugyan gid ang tanan nga padayon nga maghalong, padayon nga mangin mabinantayon, kag padayon nga magsunod sa mga panugyan sa aton sining nga gobyerno. Sa mga update mga biyan sa aton nga mga local disaster risk reduction and management office, kag subong man sa iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga nagabantay sa epekto sang habagat kag bagyo. Kung feeling nyo mga biyan do katamana ka baskog kahangin, kag tuman man kadamol ang pag-ulan, hindi na magdayan o sa baylo magtiner sa inyo nga puluyan, situit ng inyo sino importante nga pagkabutang, nahimos, kagyara sa mas hilway nga lugar para the moment nga magalala ang sitwasyon, natipon na ini, kaghanda na kamo sa pag-evacuate. Kag sa aton sining makuturan nga maka-eksperyensya sa mga power interruption o kung mga problema in the middle of this situation, kabay mangin mapasensyoso man kita mga biyan. O sa nagligad nga weekend, madamo sa mga nagareklamo nga kumo nagkalautod ang ila sining nga linya, nawad-an sila sang supply sang kuryente, kag ginabaso lang aton sining nga mga electric provider. Well, I understand the frustration, especially kung apektado ang aton sining nga trabaho, pero kabay nga panumdumon naton nga wala man sa nga sinuman nga gingusto o ang ini nga mga problema. Kag please be reminded nga aton sining nga mga electric warriors, kung ang aton sining mga emergency responders, mga tawo man ini sila mga biyan, yung nga pangabuhi, kag may mga pamilya nga nagahulat. Sige man naton pagbasulon nga kumo kahinay sa ila sining nga mga trabaho, especially kung nabatian o kung nabasahan nyo sa balita kung ano kamalapnagon ang brownout kag damage kangay siyang nagluntad nga posible buhawi o sa nagligad iya nga Sabado sang gabi. For safety sa aton sining nga mga technical personnel, kabay mangin pasensyoso gid kita ha from time to time. Hindi nga kumo may mga problema sa aton sining komunidad, daw kaangay nga robot balang aton sining nga ginabayaran.
Especially nga kung pagluntad wala siyang brownout mga biyan, no? Tuman pa ka munog ang ulan, kag tuman pa ka baskog ang hangin, and much more nga tungang gabi nagluntad ang problema. Do nagahambal kita sini mga biyan, kaya na-notice natin do kada power interruption, ang iban iyang mga netizen daw hindi nakapugong kareklamo. Ang iban daw pakamalaot na, nagapangamuyo na nga madulaan man kabuhi ang iban iyang mga tawo bangod siyang inconvenience nga dala sa ila. Anyway, mga biyan sa aton sini nga pagpanumbalik, istoryahan naton ang mga napalabot nga bulig sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga kauturan naton nga apektado sa habagat, bagyong Luis kag bagyong Maymay. Kag subong man, istoryahan man naton mga biyan ning direktiba sang aton sining PNP chief sa bahin naman siyang kapulisan nga maghatag sang dugang personnel kag kagamitan para gilayon nga magresponde sa tion sang emerhensya, especially subong nga may mabaskog nga mga pag-ulan. Ini kagiban pa nga mga impormasyon aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pica. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung hidanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bumbilya. Ugaliin ding tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa.
Mabiyan gindugangan pa sa Philippine National Police o PNP ang ginpalapta nga mga personnel kag kagamitan sini para gidayon nga magresponde sa emerhensya. Ini kasunod man sa mabaskog nga pag-ulan nga nabatsagan sa pinakabahin sang pungsod, dala sang habagat halin pa sang nagligad nga simana, tub-tub subong iyang weekend. Sino kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatos Jr. Paday ng ilang pagpakigangot sa nunay tuhay ng mga lokalidad, kagban pang mga ahensya sa gobyerno para sa strategic deployment, ilabi na sa mga lugar nga lubos nga nagakinahanglan. Kasunod sini ginhinyo man Nartatos ang publiko na padayon nga mangin alerto kag magsunod sa mga abiso kag sundon man ang mga panugyan sa mga otoridad para sa ila sini nga kaluwasan. Nagpanumduman siya sa mga nagapalapta sa mga peke kag hindi beripikadong impormasyon tuhoy sa lakat sa panyempo, ilabi na sa online. Pangod nga posible ini magdala sang kakugmat kag kahadlok sa publiko. Samtang as mentioned earlier mga biyan, lakip sa mga tuman nga apektuhan sa bagyo kag habagat ang pila ka mga probinsya kag syudad sa Luzon kag Metro Manila. Kasunod sini nakatutok ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC sa pagbulig sa mga lugar nga apektado sa malain nga panyempo dala sang habagat kag bagyo. I-activate man sang NDRMC ang ilang National Response Cluster bangod sa mga nabalhag nga pagbaha sa nunay tuhay nga lugar sa pungsod, kasunod man sang wala untat nga mga pag-ulan. Lakip sa mga ginpaganang nga mga response clusters ang logistics, food and non-food items, search, rescue and retrieval, health, law and order, camp coordination kag camp management, kag iban pagid nga cluster. Ginpaga naman sang NDRRMC Interagency Coordinating Cell para sa operational coordination kag pagdesisyon sang mga ahensya sa pagresponde sa sitwasyon. Una diri mga biyan nakabalhag ang NDRMC sang kapin 200 ka lugar sa Luzon nga ginbaha bangod sa mga pag-ulan nga dala sang habagat. Samtang wala untat naman ang pagpadala sa bulig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD para sa mga pamilya nga napektuhan sang habagat kag mga naglabay nga bagyong Luis kag bagyong Maymay. Sandig sa datos sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, nagdangat na mga biyan sa 46,149 ka family food packs o kung mga FFPs ang napanagtag sa mga pamilya nga napektuhan sa National Capital Region o kung ang NCR, Cordillera Administrative Region o kung CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, kag Zamboanga Peninsula. Pagluwas diri nakapalabot naman ang ahensya sang 1,212 ka mga ready-to-eat food boxes o kung RTEF boxes, kag 356 ka non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabahin man sa augmentation request sa mga lokal nga panguluhan, na natala na para sa mga pamilyang apektado.
Sa piyak sang madamo ng bulig nga napalabot sa mga kauturan naton nga apektado sa sining habagat kag mga bagyo, ginpabutyag sa DSWD. Napadayon sila kada kapabilin nga handa ang 1.61 billion pesos nga standby funds kag masobra 4.44 billion pesos nga balor sa mga relief resources. Lakip na diri mga biyan ang masobra sa 5 ka milyon nga family food packs, 246,022 ka non-food items, kag 348,354 ka ready-to-eat food boxes. Kagilayo naman nga igapadala sa mga komunidad nga maapektuhan sang kalamidad. Sa masobra 46,149 ka family food packs, 500 diri mga biyan ang napadala sa National Capital Region, 584 sa Cordillera Administrative Region, 4,241 sa Ilocos Region, 12 sa Cagayan Valley, 33,309 sa Central Luzon, 3,453 sa Calabarzon, 2,838 sa Mimaropa, kag 1,212 sa Zamboanga Peninsula. Samtang sa 356 ka non-food items, kaangay sa mga kitchen kits, sleeping kits, hygiene kits, kag iban pa nga mga kits mga biyan nga ginapanagtag sa ngaton sining nga DSWD nga hindi makabig nga pagkaon, nagdangat mga biyan sa 51 ang napanagtag sa Cordillera Administrative Region. 264 naman sa Ilocos Region, 6 sa Cagayan Valley, kag 35 sa Calabarzon. Sa mga ready-to-eat food boxes o kung na pwede na gilayon makaon nga mga pagkaon, sa 1,212 nga ginpanagtag sa nunay-tuhay nga mga rehiyon sang pungsod, 81 diri mga biyan ang ginpanagtag sa Cordillera Administrative Region. 582 naman sa Ilocos Region, 374 sa Bicol Region, kag kita diri sa Western Visayas na panagtagan sang 175 ka ready-to-eat food boxes. As of last night lang ini mga biyan August 9, 2026. So lauman nga posible pa nga magtaas ang numero sa mga kauturan naton nga nagkalabot o kung napalabutan sang siniiya nga bulig halin sa aton nga gobyerno. As mentioned earlier, nagapadayo ng aton sini nga national government sa pag-augment sa aton sini nga mga lokal nga panguluhan. Augment mga abyan bangod ang aton sini nga first nga magahatag sang ayuda sa tagsa ka mga komunidad amo ang mga lokal nga panguluhan. So una anay nga magapanagtag ang inyo sini nga barangay, pagasundan ina sang inyo sini nga banwa o kun syudad, kag kun wala na sang may magiho nga mga resources, ang atong nga Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Gilayon nga nagapanagtag man sa nga bulig to see to it na wala sang pamilya nga mapabayan sa piyak sang sining mga epekto sang habagat kag bagyo. Alas 9:36 sa aga. Samtang nagpagawa man sang progress report ang Department of Social Welfare and Development sa nangin na epekto sang southwest monsoon sa National Capital Region. Kaya kung inyo mga biyan makitaan sa mga online naton nga mga media outlet or sa mga media outlet sa aton sining mga social media, kadamo sa mga lugar sa Metro Manila o sa National Capital Region ang ginbaha. Nagbase sa progress report kagina pagwa mga biyan sang DSWD NCR,
96 ka apektado nga barangay, 5,858 ka pamilya, o kung 26,395 ka tawo ang apektado mga biyan sang enhanced southwest monsoon o kung ginpabaskog nga habagat sa National Capital Region. And with that, ang aton sining DSWD, LGU kag NGO ang nakapalabot na sang 3.7 million pesos ka balor sang humanitarian assistance. Kag sa piyak sini, may harap pa mga biyan sang 66.5 million pesos nga total available relief resources ang posible mapalabot sang DSWD NCR sa mga kauturan naton nga apektado sang sining sunod-sunod nga pag-ulan dito sa National Capital Region. Samtang diri sa Western Visayas, padayon man mga biyan ang pag-monitor kag pagpalabot sang bulig sang aton sining DSWD-6. In fact, mga biyan, sandig sa progress report nga ginpagwa sang DSWD Western Visayas, may 11 ka mga LGU ang apektado sang sining bagyo o kung sang sining habagat nga ginpabaskog mga biyan sang bagyo. Kag sa sining numero mga biyan, 43 ang apektado nga barangay, 2,943 ang apektado nga pamilya, kag 10,544 ang apektado nga mga tawo. Nagdangat naman sa 71 sa masobra sa 2,943 ka apektado nga pamilya ang nagatiner sa evacuation center, samtang 74 pa ang nagatiner sa ilang mga kakilala o kunhimata. 7 mga biyan ang narecord nga apektadong totally damaged nga puluyan, samtang sa 65 naman ang partially damaged. Ang aton sining DSWD nakapalabot na sang 175,750 pesos nga balor sang nanaytuhay nga bulig. Kag naka-standby man karon ang 3 million pesos nga standby funds kag 165.2 nga milyon ka pesos nga balor sa mga food and non-food items for a total of 168.2 million pesos nga available relief resources. So, sa mga kultura naton nga apektado sang sining habagat kag pabaskog pa mga biyan sang bagyong Luis kag bagyong Maymay. We are praying good for your safety and full recovery. Kagadungan sini ginapasalig sang aton sining gobyerno nga nakahanda ang aton nga mga ahensya sang gobyerno dangay sang Department of Social Welfare and Development sa paghatag sang inyong mga kinahanglanon. Alas 9:41 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, istoryahan naton ang nagahilapit nga pagpagwa sang mga pelikula nga nagpasakop mga biyan sa karon nga tuig nga pelikula agraryo sang Department of Agrarian Reform. Mahimo na ini matanaw sang libre sang publiko ang detalye sang sining film screening kag ang mga entry sa karon nga tuig aton nga istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka panumdum. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritang kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabiyan bilang kabahin sa paghiwat sa Pelikula Agrario 2026. Minanunsyo sang Dar Western Visayas mga biyan na mahimo na matanaw sang libre sang publiko ang mga pelikula nga nagapasakop sa karon nga tuig edisyon sang Pelikula Agrario. Isa ka film competition mga biyan na nag-highlight sa mga istorya sa mga agrarian reform beneficiary kag agrarian reform beneficiary organization sa bug-os nga pungsod. Ini ang may regional level kag may national level. Sa rehiyon sa Isma Bian ang world premiere iwaton sa Agosto 12 alauna sa hapon sa FDCP bukod sa Film Development Council of the Philippines Cinematheque Iloilo. Nakip sa matanaw sa alauna nga schedule ang pelikula nga subli ni Janilon Gervancio, himud-us ni Sandro Valencia, gabay ni Zeni Takadaw, ugad ni Jeric Ibanez, sa unhan kang duta nga bugana ni Regina Rafaela Tuwando. Samtang sa alas 3 sa hapon, masaksihan man sang libre ang pelikula nga Hilway ni Zen Rofo Alovera, gikan sa duta ni Shazid Zened Reyes. Sa duta nagabalik ni Dance Joshua Tinong, human nga mga handom ni Miguel Jacob Arteliero, kag taw-taw ni Timothy James Sampang. Samtang sa Agosto 13 kag 14, sarang masaksihan alauna sa hapon ang pelikula nga Si Tatay ni John Reo Pauciano or Jandro Pauciano, kung haman managakahilug rong niyug ni L.E. Andrade, Hito Ako ni Christian Aficionado, uga ni Rosela Buban. Kag sa alauna imedya sa hapon, sarang man nga masaksihan ang pelikula ni Genesis Gico Policarpio nga Lugas sa Tubo, kung madula na ang ginpugas nga kapait ni Arcel Vince Agudo, kuris-kuris ni J.N. Diaz, kag hibla ng pagbangon ni San Ramon Delgado. Again, libre lang ini mga biyan nga ipakita sa publiko. And seats will be available on a first-come, first-served basis. Kaya ginainggan nyo gid sa DAR mga biyan ang tanan nga magpadulong sa FDCP Cinematheque Center Iloilo kag magtan-aw sa sining mga pelikula nga ginahimakasan nga obrahon sang mga estudyante gikan sa nunaytuhan nga probinsya sang Western Visayas. All films mga biyan are rated PG-13. Viewers aged 13 and above may watch, while those below 13 years old must be accompanied by parent or a guardian. So again mga biyan, August 12 to August 14 sarang nga masaksihan ang ining nga mga pelikula. Alas 9:51 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri nagilabang kuto mga atong edisyon sumong adlaw sang Lunes, Agosto 10, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Rochelle Jones Otahero sa transmitter, ako naman ang inyo na ginalaga JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga Pilipinas. Balita, issue kag iban pa diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.